Yo, what is up sa inyo mga master? Kamusta ang lahat? Welcome back again sa ating channel. So, ngayong araw mag-unbox tayo ng bagong intercom na nabili natin sa online. Itong intercom mula sa Gearlek. Tapos, ang model niya ay C2. Bali, dalawa yung binili natin kasi syempre, yung isa para sa akin, yung isa para sa ating OBR. So, actually mga master, yung isa nakabitan natin doon sa helmet kasi syempre, ite-testing natin yon at based sa experience ko, nung unang biyahe ko, okay naman siya at wala namang mga naging aberya. Kaya ang gagawin natin, i-unbox natin tong isa para syempre, ma-explore nyo yung buong details nitong Gearlek C2 intercom. So unang-una mga master, meron tayong pouch na maganda para dito sa ating intercom. Kung sakaling hindi nyo siya gagamitin, pwede nyo siyang ilagay dito. At kahit na mabagsak siya, safe na safe naman yung ating intercom dahil maganda yung pagkakagawa dito sa kanyang pouch. So buksan na natin. Charan! Isa-isayin natin mga master kung ano nga ba yung nasa loob, no? Unang-una syempre, itong pinaka-intercom niya, Gearlek C2. Yan. Sumunod, syempre itong kanyang wire para sa kanyang charger. Siya ay Type-C na mga master, no? Pagkatapos, itong mga adhesive niya. Bali mga master, meron siyang dalawang option. Kung medyo maselan ka sa helmet, pwede siyang di-clip. At yung isa naman ay pwedeng di-adhesive. So, tingnan natin. Bali, itong isang clip para dito sa ating intercom ay di-adhesive. Kaya ang gusto nyong idikit sa helmet nyo, pwede nyo itong gamitin. Yung isang clip naman mga master ay ganito. Diipit lang siya sa gilid ng ating helmet. Ayan. So hindi na siya kailangan ng adhesive. So para sa akin, mas gusto ko to kasi kung sakaling ililipat ko yung intercom sa ibang helmet, pwede ko siyang magamit. Pwede ko siyang mailipat na maayos kasi i-clip mo lang naman siya doon sa pinakagilid ng helmet natin. Ayan. Tapos itong mga adhesive, ito yung mga gagamitin nating pandikit mamaya para ma-setup natin sa pinakaloob ng helmet natin yung pinaka-intercom. Sumunod, syempre, user's manual. Ayan. Ito naman yung hard mic na tinatawag. Ayan, ayun yung connector niya. Sumunod, itong isang mic na mas maliit. Para sa akin, mas accessible to. Kasi pwede mo siyang itago lang dito sa pinakagilid ng foam. Pero yun nga, antayin nyo na lang siguro yung full review natin dito, no, sa ating intercom para malaman kung ano yung mas maganda dito sa dalawang mic. Pero anyway, para sa akin, mas accessible to kasi mas maliit siya at pwede siyang itago sa gilid ng foam. Hindi na siya nakausli unlike dito sa isang mic. Sumunod naman, itong pinaka-headset niya mga master. Tanggalin natin sa loob. Ayan. Ito yung pinaka-headset niya. Andito yung pinaka-plug para dun sa intercom. Dito. Kakabit natin yan mamaya dito. Itong plug naman na to, dito natin ikakabit yung pinaka-microphone mamaya. Kung sakaling anong gagamitin nyo sa dalawa. Kung yung hard microphone ba o yung soft microphone. Punta na tayo dito sa pinaka-intercom niya mismo, no? Bali may dalawang version to. Yung isa, itong gamit-gamit natin na C2 at yung isa naman ay yung C2 Pro. Pinagkaiba nilang dalawa, yung C2 Pro, meron siyang music sharing. Kumbaga, habang gamit-gamit mo to at nagpapatugtog ka, kung ano yung pinapatugtog mo dito, naririnig din ng iyong OBR. Pero itong Gearlek C2 na hawak-hawak natin, wala siyang music sharing. So, open natin mga master. Yan. Bukas na siya. Punta muna tayo sa pinakasaksakan niya, no? Dito sa pinakababa, dito natin isasaksak ito. Itong wire na to, ito yung nasa headset at ito yung nasa mic. Dito natin siya ipa-plug sa pinakababa. Tapos sumunod, kapag kailangan mo siyang i-charge, yung pinakasaksakan ng charger niya ay nandito sa pinakalikod. Ayan. O, diba? Ang kagandahan dito sa intercom na to, syempre mga master, rain resistant na siya. Kumbaga pwede mo siyang gamitin kahit na umuulan. Kaya kahit pa paano, hindi ka na mangangamba na kapag ka umuulan, kailangan mo tanggalin yung pinaka-intercom mo. Sa mga buttons naman niya, itong malaki ay yung kanyang power button.
Ito naman yung kanyang mode. Dito naman sa itaas yung volume up at volume down. Kung sakaling gusto nyong pahinaan or palakasan yung mga tugtog. So antayin nyo na lang yung full review natin dito sa intercom na to para maituro ko rin sa inyo kung paano siya i-connect dun sa isang intercom. At ayun na nga mga master, no, tuturo ko sa inyo kung paano siya ikabit sa pinaka-helmet natin. Para kahit pa paano magkaroon kayo ng idea kung paano nyo siya isa-set up dun sa pinaka-helmet. Dito natin ikakabit yung ating intercom sa ating modular type na helmet. Tulad yan na sabi ko kanina mga master, meron kang dalawang option kung paano may kakabit yung pinaka-intercom mo dito sa helmet. Una, itong de-adhesive. Ayan, babalatan mo lang to. Tapos, pwede mo na siyang idikit dito. Tapos, itong pangalawa, yung de-clip. Naiipit mo lang siya dito sa gilid na pinaka-helmet mo. Tapos, okay na siya. Ang kagandahan lang dito sa de-clip kaysa dito sa de-adhesive, ako sakaling gusto mong ilipat itong intercom mo sa ibang helmet, pwede mo siyang matanggal. Compared dito sa de-adhesive na kapag katatanggalin mo dito sa helmet, kailangan mo pang bakbakin para matanggal yung adhesive. At pwede pang ma-damage yung pinaka-helmet mo kapag kinutkot mo yung pinaka-adhesive niya. So sa sitwasyon natin, ito yung gagamitin natin, de-clip. Lang, lagay lang tayo ng sapin para hindi magasgas yung helmet. Yan. Itong clip na to, iipit nyo lang siya dito sa pinakagilid. Ayan, dito. Para may kabit natin tong pinaka-holder ng ating intercom. Ayan. Nakabitan natin yung pinaka-holder nitong intercom, no? So, matibay naman siya at hindi basta-basta nalalaglag. Hindi nga yumayanig mga master, oh. Ayan. Tapos, para may kabit mo siya, i-clip mo lang siya ng paganyan. Nice. Diba? Okay na okay yung pinaka-intercom natin. Hindi siya yumayanig. Ang susunod naman natin ikakabit at isa-set up sa pinaka-loob ng helmet natin ay itong headset. Ayan. Pero bago ang lahat, kabit na rin natin yung pinaka-mic niya. So para sa akin, mas gusto kong gamitin tong isang mic na maliit. Mas madali itong ilagay kaysa dito sa hard mic. Para may kabit yung pinaka-mic, nakita nyo ba tong plug na to? Pagdudugtongin nyo lang yan. Yan. Tapos all goods na siya. Nakakabit na yung pinaka-mic dito sa pinaka-headset niya. Para maidikit mo to dito sa pinakagilid ng helmet natin, kailangan mo na itong adhesive na to. Ayan. Kakabit natin siya dito. Ididikit natin ito dito para ito dumikit. Ayan, oh. Diba? Tanggalin lang natin yung pinaka-padya dito para syempre ma-setup natin siya. Tanggalin natin yung pinaka adhesive niya. Hopya. Yan. Nice one. Kayo na balang magtansya mga master kung saan banda nyo ididikit dito. Pero mas maganda siguro kung ilapat yung mabuti doon sa pinakatapat ng tenga nyo, no? Para ma-experience nyo yung pinakamagandang performance ng intercom. Ito naman tayo sa kabila. Kabit na rin natin ito. Yan. Nice one. So okay na yung pinaka-adhesive ng ating headset, no? Hindi kasi pantay yung wiring na itong dalawa eh. Itong isang mahaba, syempre, dito sa pinakamalayong part. Tapos itong maiksi naman, yung pinakamalapit sa intercom natin. Dikit na natin siya. Ayan. Nadikit na natin yung pinaka-headset niya dito sa gilid. Tapos, dito naman tayo sa kabila. Nice one. Kung makikita nyo, salasalabat yung mga wirings niya. Pero madali na lang to mga master, no? Ipepesto lang natin siya dito sa pinakalikod ng mga pads para kahit papano mukha siyang neat tingnan. Plug na muna natin to dito sa intercom. Ayan, na-plug na natin siya. Tapos pwede na nating itabi ang mga kable.
Much better mga master na ilagay nyo dito sa likod ng pads yung mga kable para hindi siya pangit tingnan. Hirap kasi kapag maraming mga nakalawit-lawit eh. Mukha siyang basta kinabit lang. Okay. Okay na. Ito na natin ibalik yung pads dito. Ang kagandahan lang dito sa helmet ko na SEC ay madaling ikabit yung mga pads. Kaya hindi siya hassle, no. Gagawin ko na lang mga master, ipit ko na lang siya dito, no. Para hindi na kailangan ng adhesive. Dito na natin lalagay sa gilid. So, ayan. Okay na yung pinaka-intercom natin. Naayos na rin natin yung wiring siya sa loob. Setup na rin. Abangan nyo sa next video ko mga master yung full tutorial kung paano natin i-connect itong ating intercom dito sa isa nating intercom. So, yun lang. Enjoy the ride. Ride safe. Peace yo. Alright.